Magandang gabi po. Kumusta po kayo? Hangad ko ang inyong kaligtasan saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Nawa kayo pinagpapala ng ating mga pag-aaral. Tulad ng sinabi ng awit, God is mighty to save. Yan po ang paksa natin ngayong gabi. Ang kaligtasan at papaano tayo nakatitiyak nito. Siya nga po pala ang ating mga devotional materials ay inililipat na natin sa YouTube. Kaya hanapin po ninyo ang mga materials natin sa YouTube. I-type lamang ninyo ang pamagat ng mensahe at mag-subscribe po tayo para lubos nating pakinabangan. Ngayon, ako ay hindi masyadong mahusay sa technology pero ang nangyayari pala pag ina-subscribe natin, tayo ay nai-inform sa mga bagong materials na available. Huwag din po tayo magsasawang i-share ito sa ating mga kaibigan. Isang click lamang na share para mapakinabangan din ng ibang mga kapatid, ibang mga kaibigan na nasa malayo o yung ating mga friends sa Facebook. Hindi po lahat ay interesado sa mga religious instruction, pero may pangilan-ngilan po. At yun ang ating target audience, yung mga kinikibo ng Panginoon, ang puso, at sa kanila nakapaghahasik tayo ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang gabing ito. Salamat, Panginoong Diyos, kayo po'y makapangyarihan para iligtas ang inyong mga tinawag. Pagpalain mo po ang bawat isa na mga nakikinig ngayon. Ibigay sa amin ang ibayong pagkaunawa. Ihanda po ninyo ang aming puso, isip, ang aming espiritu para mapaghasikan ang inyong salita. Pagpalain mo po ang iba na nag-aalinlangan, naway ang pagbubulay namin ay maghasik ng pananampalataya, pagtitiwala sa kanila at nang makamtan nila ang mga pangako ng Diyos. Salamat po sa inyong banal na Espiritu na mangunguna sa amin at dirito sa aming pag-aaral, sa aming tabi para siya maging guro namin sa mga salita ng Diyos. Naway tumimo ito sa aming mga puso at lubos na pakinabangan ng aming kaluluwa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Huwag po kayong aalis hanggang sa tayo'y matapos. Sana'y makaragdag ito sa ating matibay na pananalig sa kaligtasang tinanggap natin. Mula pa nung Marso, pagpasok ng mahal na araw, binubulay natin ang mga sufferings ni Jesus Christ para dalhan tayo ng kaligtasan. Pagdating po naman ng Marso, nung lockdown, hanggang nitong buwan ng July, tinatalakay natin ang fundamental of Christian faith. Mga pangunahing paniniwalang Kristiyano. Ang batayang paniniwala ng tunay na Kristyanismo. Pinag-aralan natin ang tungkol sa regeneration. Pinag-aralan natin ang tungkol sa election. Pinag-aralan natin ang tungkol sa adoption. Pinag-aralan natin ang tungkol sa repentance. Gayon din ang tungkol sa predestination. We are predestined by God. Ang ibig sabihin ng predestined ay yung salitang pre, ibig sabihin ay before. Ibig sabihin ay predetermination of God. We are saved by free determination of God, by the choice of God, by the decision of God. Ang talagang paksa natin ngayong gabi ay may pamagat na perseverance of the saint. Ang mga mananampalataya ay magtatapat hanggang wakas, magtitiis hanggang wakas. Ang mga taong ligtas
ay mananatiling ligtas. Kailan may di mawawala ang ating kaligtasan. Sabi nga nung mga nag-aaral seminaryo, once saved, always saved. Paano nga ang isang ligtas ay mapapabilang na uli sa hindi ligtas? Ang mga Kristiyano ay nahahati sa dalawa. May ng mga taong nagtuturo ng kaligtasan ay purong biyaya. At may mga taong nagtuturo na biyaya at gawa. Ngayon, kanino bang gawa ang kaligtasan? Kung ang kaligtasan ay gawa ng tao, ito'y maaaring mawala. Ngunit kung naniniwala tayong ang kaligtasan ay purong biyaya at purong gawa ng Diyos, kailanman ay hindi ito mawawala o forfeit sa atin. Kaya, kung ang isang tao ay pinili ng Diyos sa kaligtasan, siya'y mananatili sa kaligtasan. Ngayon, gaano ako kaligtas? Pwede ko bang masiguro ang aking kaligtasan hanggang wakas? At meron bang patotoo ang Biblia tungkol dito? Kung minsan nagkakahati-hati ang mga Kristiyano dun sa matitiyak ba ang kaligtasan o hindi? O maaari ba wala ang kaligtasan o hindi? Ang kaligtasan ba ay absolute? O ito ay conditional? Papaano ang kaligtasan ng mga tunay na anak ng Diyos ay tiyak? Meron akong 8 dahilan. Ngunit sa gabing ito, tatalakayin ko lamang ang 3. Ano ang unang patunay mula sa Biblia na ang isang taong ligtas ay mananatiling ligtas hanggang wakas? Sabi sa 1 Pedro 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Babasahin ko sa ibang salin. Titingnan natin kung lalong magiging maliwanag ang itinuturo nito. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ang binhi ng kaligtasan ay salita ng Diyos na sinasabing walang kamatayan. O sa English ay imperishable. Hindi magwawakas, hindi mamamatay, hindi mawawala. Sabi sa English, for you have been born again, but not to life that quickly ends. Your new life will last forever because it comes from eternal and living word. As the scripture says, people are like grass, their beauty is like a flower in the field. The grass withers and the flower fades, but the word of the Lord remains forever. Paano mawawala ang kaligtasan kung ang binhi na pinagmulan ng kaligtasan yon ay walang kamatayan? Paano mamamatay yung walang kamatayan? Nagsimula ang buhay sa atin sa pamamagitan ng binhing walang kamatayan. Hindi ba? Paano mawawala ang kaligtasan kung ako'y pinanganak sa pamamagitan ng binhing walang kamatayan? Paano akong tutungo sa kamatayan kung ang binhi na ginamit ng Diyos para ako'y ipanganak sa kanyang kaharian ay walang kamatayan? Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. Tingnan ko pa sa ang Biblia, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay
at namamalagi. Kung ako'y ipinanganak sa pamamagitan ng binhing yon, ako'y mabubuhay at ako'y mamamalagi kung papaanong gayon ang salita ng Diyos. Ang kaligtasan hindi ko gawa sa akin sarili. Yun ay gawa ng Diyos sa akin. Papaanong mawawala yun sa akin? Gayong hindi ko naman gawa yun o hindi naman dahil sa akin yun, kundi yun ay purong biyaya at habag at ayon sa kanyang panukala. Walang kamatayan, walang kasiraan. Yung mismong nature ng binhi ang titiyak na ako'y ligtas. Ako'y mananatiling ligtas dahil nasa akin ang binhi ng Diyos. Paano mapapahamak ang isang taong ipinanganak sa bisa ng walang kamatayang salita ng Diyos? Ipinanganak sa bisa, o ibig sabihin sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang instrumentong ginamit ay walang kamatayan, walang kasiraan, walang pagkalipol. At hanggat naroon ang salitang yon sa akin, ligtas ako. Dahil yung binhi na yun ang gagawa sa buhay ko. Magbubunga iyon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong ko ay, papaanong masisira ang di masisira at papaanong mawawala ang di mawawala at papaanong mamamatay ang di namamatay na salita ng Diyos sa buhay ko? Hindi yun masisira, di yun magwawakas. Maaaring lumipas ang langit at lupa, sabi ni Jesus. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas at gayon din ang aking kaligtasan dahil yun ang binhi ng buhay na walang hanggan, ng buhay ng Diyos na itinanim niya sa akin. Tayo ipinanganak na muli sa bisa ng walang kamatayang salita ng Diyos. Kaya kung paanong di mawawala ang salita ng Diyos, di mawawala ang aking kaligtasan. Kung paanong di magwawakas ang salita ng Diyos, di rin magwawakas ang aking buhay. Di mapapahamak. Hindi makukurap. Dadaigin ng salita ng Diyos ang lahat ng lakas na nagnanais umagaw ng kaligtasan ko. Tatlo ang mabigat nating kalaban, mga kapatid. Si Satanas, ang sanlibutan, at ang kasalanan. Yan ang three major enemies ng lahat ng mga Kristiyano. Kasalanan, sanlibutan, kadiliman o si Satanas. Pero kahit ang tatlong yan, di kayang daigin ang binhi na itinanim ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Ang salitang yan ay palaging mananagumpay. Kaya hindi ako matatakot kahit ako minsan ay matalo, malugmok, bumagsak. Sa huli, mananaig pa rin ang salita ng Diyos. Gagapiin ng salita ng Diyos ang lahat ng nagnanais gumapi sa akin. Sila'y magiging parang damo, sila'y magiging parang bulaklak. Ngunit ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magtatanggumpay hanggang wakas. Ang pananatiling ligtas ay hindi nakadepende sa atin. Marahil nga ang mga tao nahihirapang paniwalaan na ganap ang kaligtasan dahil iniisip nilang ang kaligtasan ay nakadepende sa kanila. Mali po. Ang kaligtasang itinuturo ng Diyos at ng banal na kasulatan ay nakadepende sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Alam natin ang karupukan ng tao. Kaya papaanong iaasa ng Diyos ang kaligtasan sa karupukan ng tao? Kung iaasa ng Diyos ang kaligtasan sa tao, walang maliligtas. Walang makakasiguro. Kaya nga, para tiyakin ang kaligtasan, kinasangkapan niya ang kanyang salita, ang mabuting balita bilang binhi. Sapagkat ito, kahit na anong kapangyarihan, ay hindi makapananaig dito. Titiyakin ang salita ng Diyos ang kaligtasan o
magtatagumpay ang salita ng Diyos hanggang kamtan natin ang ganap na kaligtasan. Katulad ng sinabi ko, gagapiin ang salita ng Diyos ang anuman at sinumang magtatangka na sirain o agawin ang kaligtasan. Ang kaligtasang ipinamana sa atin ng Diyos noong tayo magsisi at sumampalataya ay isang bagay na secured. Ganito ang sabi sa unang Juan 3:9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, siya ay hindi maaari magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Sa ibang salin, ang parting ito ng Biblia ay sinasabing hindi na maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Ngayon ang tanong, maaari bang ang isang ipinanganak ng Diyos ay magpakasama at tumalikod hanggang sa mawala ang kanyang kaligtasan? Yan ang paniwala ng iba. Maaari ba siyang magpakasama at tumalikod? Hindi. Hindi. Maaari tayo magkasala, madapa, magkamali, pero hindi tayo dadating sa puntong itatakwil natin ang Diyos at magpapakasama-sama. Bakit? Dahil yung binhi ng Diyos ang pipigil sa atin para gawin yon. Kaya sabi, hindi na magpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nasa kanila ang binhi ng Diyos. Naunawaan ba ninyo ang kapangyarihan ng binhi na yon? Napipigil sa atin para magpakasama. Kung wala ang binhing yon, kahit ang mga Kristiyano ay pwedeng magpakasama. Ngunit, kung ang isang tao ay nagtataglay ng binhi ng Diyos na ang kanyang salita ang tinutukoy, mismong ang salitang yun ang pipigil sa kanya para magpakasama. May mga tao kasing nagsasabi na, kung ako'y ligtas, ay di pwede na ako magpakasama-sama, total, ligtas ako, at hindi naman mawawala ang kaligtasan ko, kahit magpakasama-sama ako. Mali rin yun. Yun ay pag-abuso sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, hindi maaaring gawin yun ng isang tunay na mananampalataya dahil ang binhi ng salita ng Diyos ang pipigil sa kanya para gawin yon. Naintindihan po ba ninyo ako? Bakit ang isang Kristiyano ay hindi maaaring magpakasama? Dahil nasa kanya ang binhi ng Diyos at ito ang pipigil sa kanya. Meron bang Kristiyanong nagpapakasama-sama? Wala. Hindi Kristiyano yon. Yung nagpapakasama-sama, hindi Kristiyano yon. Kasi ang isang tunay na Kristiyano ay may binhi ng Diyos at ang may binhi ng Diyos hindi nagpapatuloy sa kasalanan dahil mismong binhi na yon ang pumipigil sa Kanya. Amen? Magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi na tayo pwedeng magpakasama-sama. Ibig sabihin, merong kapangyarihang pumipigil sa atin. Kung wala ang kapangyarihan yon, wala na rin tayong pinagkaiba sa hindi mananampalataya. Ang pwede nilang gawin ay pwede rin natin gawin. Pero ba't hindi natin magawa-gawa kahit minsan sumasagi sa ating isip na baling gawin? Dahil ang salita ng Diyos ang pumipigil sa atin para gawin yon. Kaya, maaari bang tumalikod sa Diyos ang isang mananampalataya? Maaaring partially but not totally. Partially but not totally. Dahil sa salita ng Diyos na pumipigil. Alam niyo ang kapangyarihan ng salitang yon? Sabi, sa bisa ng salita ng Diyos. Makapangyarihan salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang lumikha sa buong sansinukob. At ang buong sansinukob ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang salita. Ang lahat ng bagay ay umiinog dahil sa kapangyarihan ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos, ang law na nag-control at nag-sustain na lahat ng bagay. Ganon din sa ating mananampalataya. Ang salita ng Diyos ang nag-create ng bagong pagkatao at nag-sustain ng bagong pagkatao.
kung sa karupukan ng tao, hindi tayo makaaasa. Ngunit, ang lahat ng mga tunay na mananampalataya, yung lahat ng mga pinili ng Diyos ng panguna, ay hinasikan ng Diyos ng kanyang salita. At yun ang kapangyarihang nangingibabaw. Tandaan ninyo, ang salita ng Diyos na siyang bini, ang kapangyarihang nangingibabaw. Walang kamatayan, walang katapusan, walang kasiraan. Kadalawa, na tumitiyak ng ating kaligtasan ay ang presensya ng Espiritu Santo. Ang bawat anak ng Diyos ay pinagkalooban ng Espiritu Santo. Sinabi natin na ang Espiritu Santo ay ang tatak ng pagkahirang at ito ay tatak ng pag-aampon ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos lamang ang pinagkalooban ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, sabi ni Pablo, ay nananahan sa inyo. Sa unang Korinto 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Ang Biblia, yung naninirahan ay nananahan sa Ingles, sa NIV, and the Spirit of God dwells in you. Kaya ito isang pamilyar na katotohanan sa atin. Ang pananahanan ng banal na Espiritu. Sa lumang tipan, ang Espiritu'y naalis, nabalik. Halimbawa, katulad ni David, nang nagkasala siya, ang sabi niya ay, do not take away your spirit from me. Panginoon, huwag mong alisin ang iyong espiritu sa akin. Alam ni David na siya'y lalong mapapahama kung ang espiritu ng Diyos ay umalis sa kanya. Ngunit ang Espiritu Santo ay hindi umaalis sa atin kahit sa panahon na tayo nagkakasala. Tingnan ninyo, sinabi yan ni Pablo sa isang iglesyang napasok ng imoralidad. Hindi ba? Pasahin ninyo ang Korinto. Napasok ng imoralidad, ng pagkakampi-kampi. Idinidemanda ng Kristiyano ang kanyang kapwa Kristiyano. Binabastos nila ang banal na hapunan kaya sila nasa matinding disiplina ng Diyos. Sa kanyang mga kasalanan sa loob ng iglesia, sinabi pa rin ni Pablo na ang Espiritu Santo'y nananahan sa inyo. Kahit ang Espiritu'y napipigati, hindi naman siya umaalis sa atin. At ang banal na Espiritu ang pinakamatibay nating kasangga sa ating buhay. Para ingatan tayo na huwag magkasala. Lalo na ng kasalanang maaaring humantong sa kamatayan. Tungkol sa kasalanang hahantong sa kamatayan, ganito ang sabi ng unang Juan 5:16. Tingnan ninyo. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na yun. At ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawang di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Bantayan ninyo ang verse 18. Alam natin na ang mga anak ng Diyos ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring anhin ng dyablo. At tanong ko, ang Kristiyano ba'y maaaring magkasala ng isang kasalanang walang kapatawaran? Kasi ito yung kasalanang hahantong sa kamatayan. Yung yun daw pamumusong sa banal na Espiritu, yun daw ang kasalanang walang kapatawaran ngayon. Magagawa ba ng isang Kristiyano ang magkasala ng kasalanang walang kapatawaran at sa gayon na wala ang kanilang kaligtasan? Ang sagot ng talata natin, hindi. Bakit? Sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring anhin ng dyablo.
Kaya meron nga kasalanang hahantong sa kamatayan, ngunit dahil sa presensya ng Banal na Espiritu, hindi natin magagawa iyon. Naroon ang Banal na Espiritu para tayo proteksyon ng makagawa ng gayon. Ang sagot ng verse 18, hindi. Ang Kristiyano ay hindi maaaring makagawa ng kasalanang hahantong sa kamatayan. Dahil taglay niya ang pinakamalaking proteksyon sa kanyang buhay, at yun ay ang Espiritu Santo. Tingnan niyo sa verse 19. Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ngunit ang mga Kristiyano ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Mamaya, babanggitin ng Biblia na tayo'y nasa kamay ng Ama. Yan ang pinakamalaking proteksyon natin. Hindi tayo hihiwalayan ng Banal na Espiritu hanggat hindi nalulubos ang ating kaligtasan. Kaya nga, ipinakikilala siya ng Biblia na isang garantiya o deposito. Kasi yun ay katiyakan yun na malulubos ang ating kaligtasan. Yun mismong presensya ng Banal na Espiritu sa ating buhay ay katiyakan ng kaligtasan. Kasi yun na ang paunang bayad. Yun na ang paunang bayad. Yun ay garantiya ng intensyon ng Diyos na iligtas tayo. Eh, paano mapapahamak ang Kristiyano? Paano ang isang ligtas ay magiging hindi ligtas dahil sa kanyang ginawa? Hindi maaaring mangyari yon dahil sa presensya ng Banal na Espiritu. Iingatan sila, hahawakan sila, at hindi papayag ang Banal na Espiritu na mabibigo ang pagliligtas ng Diyos dahil sa pagliligtas ng Diyos, isinubo siya sa bawat isa sa atin. Hindi ba? Ang layunin ng Banal na Espiritu, tiyakin na tayo makakarating sa langit. At hindi maaaring mabigo ang layunin ng Diyos. Kailan nabigo ang layunin ng Diyos? Hindi ba kung tayo alam ba ninyo nang piliin tayo ng Diyos, tayo walang pangalan? Hindi pa nga tayo matatawag na being because we never been existed. Wala pa tayong pangalan. Pero sa isip ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang sovereign will, ililigtas niya tayo. Tanong, paano mabibigo ang layunin ng Diyos? Kung ang layunin yun ay sovereign, alam niyo ibig sabihin ng sovereign? Makapangyayari. Mangyayari at mangyayari yung niloob ng Diyos kasi walang pwedeng bumigo sa niloob ng Diyos. Kasi yun na sinasabi natin ang will of God ay by decree and by command. Yung by decree, mangyayari talaga yun. Yung by command, parang pag-aasawa, pwede ka mag-asawa by kalooban ng Diyos o hindi kalooban ng Diyos. Nasa sa iyo na yun. Pero yung sovereign will of God by decree ay hindi mabibigo iyon. Yun talaga ang mangyayari kasi yun ay plinano at walang hindi magpapabulaan sa pagpapatupad noon sa buhay ng kanyang mga pinili. Kung mabibigo ang layunin ng Diyos, mawawala ng kabuluhan ng lahat. Hindi ba? Mawawala ng kabuluhan ng lahat, pati ang kamatayan ni Kristo sa krus ay mawawala ng kabuluhan kung yung mga pinili na pinagkamatayan ni Kristo ay sa bandang huli ay mapapahamak din pala. Meron akong dalawang argument, tatlong argument. Yung 4, 5, 6, and 7 siguro next Friday. Pangatlo, ba tayo nakakasiguro ng ating kaligtasan ay dahil sa pag-iingat ng Diyos. Because of God's protection. Sa John 10:28, ito ay salita mismo ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ulitan niyo sa Biblia yan. At kailanmay di sila mapapahamak, di sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ano ang sabi? Tayo daw ay
ibinigay ng Ama kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, yung mga pinili ng Ama at binigay sa akin, sila ay nasa aking kamay at hindi sila maaagaw ni numan. Padalawa, ang Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila at hindi sila maaagaw ni numan sa aking kamay. So, kanina sabi natin, we are protected by the Holy Spirit. Pangalawa, tayo'y hawak ni Jesucristo sa kanyang kamay. Tapos pantatlo, tayo daw ay nasa kamay ng Ama at walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Ama. Ngayon, tanong, hindi ba malaking insulto kung tayo nasa kamay na ng Diyos ay maagaw pa tayo ni Satanas at sahalakak si Satanas sa impyerno at sasabihin, naagaw ko sila sa Diyos. Insulto yan sa Diyos. Insulto yan sa Diyos na nagsabing, hindi kayo maaagaw ni naman sa aking kamay. Hinding-hindi nga tayo maaagaw sa kamay. At sabi, hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Kahit si Satanas ay hindi tayo pwedeng maagaw sa kamay ng Diyos. Naniniwala kayo? Kahit si Satanas ay hindi tayo maaagaw sa kamay ng Diyos. Ngayon, paano hindi ko matitiyak ang aking kaligtasan kung walang makakaagaw sa akin mula sa kamay ng Diyos na may hawak sa akin? Iniingatan ako ng Diyos. Ang kaligtasan ko ay hindi dahil ako'y nakahawak sa Diyos. Ang kaligtasan ko dahil ang Diyos ay nakahawak sa akin. Dahil kung ako'y nakahawak sa Diyos, maaaring ako'y makabitaw. Ngunit dahil ang Diyos ang may hawak sa akin, hindi niya ako bibitawan. Dahil sa pag-iingat ng Diyos, ang lahat ng mananampalatay mananatiling ligtas at ligtas kailanpaman. Hindi biro ang pag-iingat ng Diyos. Alam ba ninyo yun? Hindi talaga tayo maagaw sa Kanya. Sabi pa ni Jesus, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman ay hindi sila malilipol. Alam ba ninyo yung salitang malilipol? Ay ibig sabihin ay nawala, nasira, beyond recovery. Yun ang ibig sabihin ng nalipol. Kaya nung araw ay sa bukid parang napakahusay ng buhay pag kumpleto ka sa pala, sa bareta, sa lagari, sa pait. Yun ay iniingatan ng ating mga ninuno, kumpleto tayo. Ngunit kapag hiniram at nawala at hindi na mahanap at wala na talaga, ang sabi ng mga tatanda, nalipol na. Ibig sabihin ay beyond recovery. Pwede tayong mapahiwalay sa pansamantala, ngunit tayo babawiin ng Diyos. Hindi tayo malilipol. Maaaring tayo madadapa, maaaring tayo matutukso, maaaring tayo magdulot ng kahiyan sa Diyos. Ngunit hindi tayo malilipol. Sa huli tayo hahanapin ng ating mapagmahal Mama at ibabalik tayo sa Kanya. Ay sasabihin ng iba, ay bakit po yung Kristiyano hanggang sa mamatay hindi na nanumbalik? Hindi Kristiyano yun. O, pwede natin sabihin, sino naman tayo para humatol kung Kristiyano siya o hindi? Bahala na Diyos sa Kanya. Ang ating sariling kaligtasan ang pinag-uusapan natin. Ang tunay na mananampalataya, kahit lumayo sa Diyos, babalik sila sa Diyos, sapagkat sila'y sa Diyos. Pag hindi sila bumalik sa Diyos, maaaring hindi talaga sila sa Diyos, sapagkat walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Alam ba ninyo na ang kamay ng Diyos ang pinakamakapangyarihan at pinakaligtas? Kaya nga sabi ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo, inihahabilin ko ang aking espiritu. Kasi yun ang pinaka-secured na bisig na pwede natin puntahan kung saan tayo maaaring ingatan. Kaya meron tayong eternal security. Dahil ang kamay, alam ba ninyo, ang kamay ay ng Diyos ay sumasagisag sa kanyang buong kakayanan at kapangyarihan. Ang Diyos ay espiritu, wala siyang kamay. Pero ang kamay ng Diyos, kapag sinabi sa Biblia, ay nangangahulugan ng kanyang buong kapangyarihan at kakayanan. At yun ang humahawak sa buhay ko at sa buhay ninyo. Meron isang katawang karanasan ang nangyari sa Bulacan, mga mag-iisang taon na. Tuwang-tuwa ako dahil
ah, yung isang pulis, na-demanda kasi yung ali na impound yung kanyang motorsiklo. Pero, nakakuha na siya ng court order na nagautos na husgado na i-release ang kanyang motorsiklo. Pagpunta niya sa estasyon ng pulis, wala doon ang kanyang motorsiklo. Sa kanyang pagtatanong-tanong, ito'y nasa pag-iingat ng isang pulis, ginagamit na personal sa Bulacan. Hindi lamang siguro ako nakapanood sa Channel 2. At nang nagreklamo sa provincial commander ng PNP, ipinatawag yung pulis na yon. Pero una muna, kaya nag-aalit yung provincial commander at kalat ang PI, ay dahil sa interview sa DCMN, ay sinabi ng pulis na, inuwi ko po sa aking bahay kasi hindi po ligtas sa estasyon ng pulis, kasi doon po sa estasyon ng pulis ay nauubos ang pyesa. Kaya talagang PI na PI yung commander, dahil ang ibig mo sabihin, ang estasyon ng pulis na dapat siyang pinakaligtas na lugar kung saan dapat ilagak ang motorsiklo ay hindi pala naman ligtas, at sa estasyon pala ng pulis ay nanakawin ang mga pyesa at mas ligtas sa inyong bahay. Yun ba ang ibig mo sabihin? Sabi ng talagang hindi yata lang nakasampung PI. Ibig mo sabihin na tayo na nasa kamay ng Diyos ay maaari pang maagaw doon? Hindi ako maniniwala. Kasi yun ang pinaka-safest at pinaka-secured na lugar kung saan pwede kong ilagak ang aking buhay at ang aking kaluluwa at ang aking kaligtasan. Kaya ako'y naniniwala na ang isang tao kapag naligtas ay mananatiling ligtas dahil mismong ang Diyos ang humahawak sa kanyang buhay para tiyakin na ang panukala ng Diyos na iligtas siya noon pang una ay magkaroon ng katuparan sa buhay niya. Malapit na po ako magtapos. Hawak tayo ng Espiritu Santo. Sabi, hindi sila maaagaw sa kamay ng Ama, hindi sila maaagaw sa aking mga kamay. Kaya nga, nang tayo ay sumampalataya, sinabi natin na, Panginoon, sumasampalataya po ako. Ibig sabihin, isinasandig ko po ang aking tiwala sa iyo. Ngayon, kung ipinagkatiwala ko na pala kay Jesus ang aking buhay, tapos napahamak pa rin ako, baka nagkamali ako ng pinagtiwalaan. Hindi ba? Hindi ba yun ang napakasamang larawan na kung ang isang tao ay naging naligtas at nananalig kay Jesus ay napahamak pa? Hindi ba po ang buong karangalan ng Diyos ang nakataya rito? Kaya, huwag nawang mangyari. At talagang hindi yun mangyayari kasi yun ay against the very integrity of God. Kaya dahil hawak ako ni Jesus, hawak ako na Mama, kailan may hindi ako malilipol at hindi ako mapapahamak kailanman, sabi ng Biblia. Kasi kung tayo maaagaw sa kamay ng Diyos, mabibigo tayo sa ating pinagtiwalaan, gayong ang sabi ng Diyos ay ang nagtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya. Hindi mapapahiya rin ako kasi mahina pala ang panagtiwalaan ko at di mapapahiya din siya na nangako na hindi niya naman pala ako kayang ingatan. Pwede pa pala akong maagaw sa Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kung ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, paano tayo maaagaw sa Kanya? Gusto ko magtapos sa Romans 8 kasi sabi ng isang tao, kung aalisin daw sa atin ang Biblia at pipiliin lamang tayo ng isang kapitulo kung saan ay ititara sa atin, pipiliin daw niya ay Romans 8. Ano ang sabi niya? Kung aalisin sa atin ang Biblia at papipiliin lamang tayo ng isang kapitulo na maaring matira sa atin, sabi niya, pipiliin ko ay Romans 8. Sa Romans 8 ay ganito ang sabi. Sino, verse 33, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos?
Siya pa nga ang namatay at muling nabuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Kung kayo'y mapansinin, 3 sino ang tanong ni Pablo. Sino ang maghaharap ng sakdal sa atin? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos lamang ang may karapatan tayo isakdal kasi sa Kanya lamang tayo nagkasala. Pero sabi niya, paano mangyayari yun? Ang Diyos pa nga ang... Sino maghaharap ng sakdal laban sa mga hiniram ng gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa atin? Paano tayo isasakdal ng Diyos na siyang nagpawalang sala sa atin? Ngayon, sino ang hahatol sa atin? Ay siyempre, wala namang ibang may karapatang humatol sa atin kundi si Jesus. Ay sabi dito, sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling nabuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Patatlong tanong, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap, kapighatian, pag-uusig, gutom, kahubaran, panganib, at tabak. Ang lahat ng yan ay pwedeng gamitin sa lahat ng hinirang ng Diyos. Paghihirap, kapighatian, pag-uusig, gutom, kahubaran, panganib, at tabak. Tayo daw ay mag-persevere. Tayo ay, ano ba yung sa Tagalog yung persevere? Tayo ay mapagtitiisan nating lahat yan. Mapagtitiisan nating lahat yan. Mapagtitiisan lahat yan ang lahat ng mga ligtas kay Jesucristo. Sapagkat walang makapaghihiwalay sa atin. Ngayon, kung ako ay ligtas, tapos ako'y nawala ang aking kaligtasan, hindi totoo ang talatang ito kasi merong nakapaghiwalay sa akin . Ang sabi ni Jesus, walang makapaghiwalay sa atin. Sabi pa, tingnan ninyo, hindi, ang lahat ng ito'y kayang-kayang pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Tutulungan daw tayo ni Jesus na harapin itong lahat ng ito. Huwag lamang tayong mahiwalay sa Kanya. Papayagan niya na tayo dumaan sa paghihirap, kapighatian, pag-uusig, gutom, kahubaran, panganib, tabak. Papayagan ni Jesus na tayo dumaan dyan. Pero tutulungan niya na tayo. Hindi ba ang lahat ng ito'y pwedeng gamitin ni Satanas para tayo tumalikod sa Diyos? Sino sa atin na makapananatiling tapat sa ating sarili sa gitna ng lahat ng yan? Paghihirap, kapighatian, pag-uusig, gutom, kahubaran, panganib at tabak. Walang makatatagal niyan. Ngunit sabi, gagawin tayo ni Jesucristo na mapagtagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, at ang kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen po ba? Kaya, ako'y naniniwala na kapag ang isang tao ay ligtas, siya ay mananatiling ligtas. Hindi dahil sa kanyang magagawa o gagawin pa, kundi sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos na sa kanya hanggang kamtin niya ang ganap na kaligtasan. Kung napagpala kayo ng mensaheng yan, huwag po ninyong kaliligtaan, sundan yung kalahati sa isang linggo, yung 0.4 to 7. At malulubos ang inyong pagtitiwala na ang kaligtasang ibinigay ng Diyos sa atin ay tiyak. 100%. Sa gitna ng ating karupukan, may kalakasan ang Diyos. Tayo'y magtatagumpay. Manalangin tayo. Salamat makapangyarihan Diyos.
na binili mo kami iyo, kami iniligtas mo, kami ay isusundo mo. Pagpapalain mo hanggang malubos ang aming kaligtasan. Salamat po sa mga nakapakinig, pagpalain niyo sila, pagtibayin ang kanilang pananalig sa iyo. At nawa sa isang linggo, makasama ko pa rin sila hanggang sa ang aral tungkol sa kaligtasan ay malubos. Pagpalain mo po ang bawat isa, lalo na yung mga dumadaan sa mga pag-aalinlangan. Naway ang mga salitang ito na buhay at tunay ay maging pagkain ng kanilang mga kaluluwa. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain gawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Ito po ang inyong Pastor Manny, muling nagpapaalam sa inyo at idinadalangin ang kaligtasan at kapayapaan nating lahat. Amen.